Welcome back to the XL Show. Welcome everyone. Welcome back. Welcome to the DZXL. At nandito tayo ngayon dito sa Maliit na Kwarto. At kasalukuyan tayo magbabalita ngayon dito ang mga pangyayari dito sa Nova Scotia, Canada. Kumusta ka na dyan sa Nova Scotia, Canada? Mabuti naman mga kaibigan at maraming mga taong pumipila ngayon dito at para magbibigay tayo ng tulong dahil mahal ang bigas ngayon kaya nakakapila ang mga tao at bumibili sila ng mga bigas. At kamusta naman ang bakasyon mo, Chris? Mabuti naman ang bakasyon ko, one day lang. Sandali. Bakit kanya ka magsalita? Ang hirap pala. Hindi. Ito mo naman. Excited ako ngayon. Yung magiging guest natin ngayon. Grabe. DJ radio announcer dito sa Canada mismo. Pero Tagalog. Filipino radio. Idol tong pakikilala natin ngayon. Masaya to. Kakaiba yan kakaiba to. So, mga ka-XL, naku, marami kayong matutulungan dito. Isang DJ, isang nurse, tapos nagtrabaho sa Saudi, pastor, tapos nasa SMDC pa siya. Community leader yan, di ba? Community leader. Ang galing. So mga kaibigan, palakpakan po natin ang ating kaibigan, ang ating idol, Roniel Navarro. So friends, please welcome our friends, Roniel Navarro. Welcome to the XL Show, Roniel. Yes, I'm so proud and to be part of your program. Extraordinary Life. Ito yung mga kinakausap natin dito. Yung mga ordinaryong tao pero merong extraordinary life. Alam mo, speaking of extraordinary days, ito ay napaka-extraordinary. Nakita mo kanina nag-intro, ganda ng boses. Sample nga dyan, batiin mo yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Yes, binabati po natin ang lahat ng kapamilya at kapuso natin at kapatid dyan sa ating bansang sinilangan sa Pilipinas. Ay, nakikinig ng radyo eh. Puhulaan ko yung nito ni Roniel. Trabaho nito. Siguro singer. Balad din. Singer din yan. Singer din ba yan? Basta tungkol sa pagsasalita, lahat ng trabaho niya. No? Songer. Nagbebenta. Sales din pala. Sales. Basta gamit na gamit niya yung boses niya. Niel, kailan ka dumating dito sa Canada? I'm so blessed na nakarating ako dito sa Canada April 14, 2011. Sakli. Salamat sa Diyos, naging kabahagi tayo dito sa Canada na tayo ay nabigyan ng pribilehiyo ng Diyos na nakarating tayo dito sa Canada. Ano yung ano ba tawag doon, yung program? Yung program. Entry. Paano ka nakarating dito? Before I used to work in the pwede banggitin, I used to work in ABS-CBN, yung the Filipino channel. Ayan. Na-assign ako sa Dubai and Saudi Arabia. So I speak fluently Arabic than English. Talaga? Okay. So binabati natin taga-panood at taga-subaybay diyan sa Middle East. Assalamualaikum mga kapamilya diyan at mga kapuso at kapatid. Sa Baal Khair, sa Baal Noor. So ABS-CBN, yung the Filipino channel. The Filipino channel. So ano na yon? DJ ka na talaga o sa no, I work in the satellite in the satellite yung nagkakabit kami ng mga satellite and also nagbo-broadcast din kami. But in 2011, but nung medyo matagal din, I used to work in almost 10 years or 11 years. Yeah. So libot namin lahat. Bas ang target namin noon during that time, basta may Pilipino, dapat may serbisyo. Dapat meron silang ABS-CBN and the Filipino channel na napapanood. Natutuwa ako pakinggan si Daniel. Parang nakikinig talaga ako sa DJMM. Baka maging laman tayo ng balita. Namaya, gawatan ng balita na galing kay Roniel. Tapos doon, so mga ilang years ka doon sa Saudi? Middle East? Yeah, almost 11 years. 11 years? Yeah. So halos libot namin ang buong Middle East. Okay. Tapos, bakit kayo biglang nag-decide na mag-Canada? Ayoko pa mag-Canada. Nauna yung aking may bahay. Kasi
she is a nurse in one of the biggest hospital in Middle East. So nag-ano na lang siya rito, nag-transfer siya rito. Oh, okay. Lumipat siya rito. So Nauna kami siya. ng anak ko naiwan kasi okay pa naman yung trabaho ko. Tama. Tama. Yeah. So ayoko sanang sumunod pa dahil napakaganda naman yung ating trabaho. And salamat sa Diyos kasi yung sa ang kagandahan kasi dito yung kino-consider na pag Canada yung health at saka yung edukasyon ng yung pribilehiyo sa mga anak. Halos pare-paras tayo ng kwento nito, Deus eh. Ganyan, kwento Oo nga. Parang isang hulmahan lang, no? Sister Days sa Pilipinas pala. Deus, Ako? Deus, yeah. Yes, sir. yes. Pare-pareho. Galing din ako Philippines and nag-migrate ako 2011 din. Same year. Halos. Sorry, Pare-pareho. Oo. April 14 kami, sir. Yeah. Ako June 26. Oh. Ayun. Yeah. Summer kasi malamig dito sa amin eh. Tamang-tama. Summer noon. So, during that time, ay parang pasyal-pasyal muna. Pinasyalan ng ibang province. Bago makapasyal. During natandaan ko, kasi fans ako ni Don Moen during that time. May concert siya rito. So, hinahanap ko yung Okay. Dito lang pala makikita si Don Moen. Oo nga, Don Moen, galing yun. Pero grabe yung adjustment mo, no? Galing Saudi, sobrang init. Init. Oo, talagang negative. Very kasi siyempre sa Pilipinas mainit din, sa Saudi Arabia mainit din. Napaka kumbaga more adjustment talaga even sa kultura, sa maski pagdating mo dito, maski ka sa Pilipinas, maski sino ka, pagdating dito zero. So during that time I used to work, I used to nag-aaral, sabi ng aking may bahay, mag-aral na lang ako ng nursing. So nag-aral ako ng nursing attendant dito. So pero nagtatrabaho ako noon sa pwede may nagtatrabaho ako full-time full-time school ka. Pero maganda yung trabaho ko noon, Sir Chris at saka Sir Deus. Sa Canadian government. Sa Sir, medyo nakakatawa. Ano? Canadian. Maglaba ka na diyan. Canadian. So Canadian ka. Mamalansa ka na diyan. Magluto ka na diyan. So, ibig sabihin, katulad natin, katulad ko, katulad ni Dave. Pagdating dito, wala naman trabaho talaga. Mga chemist tayo, chemist. Chemist maasa. Chemist. Tama. Chemist. So, dito ka na nag-aaral ng mag-nurse? Yeah, yes sir. Nursing attendant. Okay. Yeah, nursing attendant lang muna. And then mag-upgrade. Hindi ko na tinuloy. Sorry. Hindi ko na tinuloy yung upgraded ko. So, medyo maganda. Tsaka sabi ko, tumatanda na. Kasi okay naman. Kakaiba no? From media, yung magkabit ba ng mga network, bigla napunta sa healthcare, nursing. Yeah. Yes, sir. Magkabit ng dextrose. Kaya dati nagkakabit kami ng mga satellite to broadcast yung ABS-CBN andun mapapalabas yung mapapanood tayo, and then naka-flash yung mga pangalan namin, yung mga registered or legit na pangalan doon nakalagay doon, yung international sales marketing partner ng ABS-CBN. So naka-plug yung mga pangalan natin doon, sila yung lang ko-kontakin. Yeah. May tanong ako, nung nagpa-practice ka na ng nursing dito sa Canada, eto, komedyante rin to, tsaka nagdi-DJ, nag-host, naaaliw ba yung mga pasyente sa'yo? Inaaliw? Ang kagandahan ng Sir Chris, napakaganda ng tanong mo, kasi medyo nakakapagsalita ako ng maraming lingwahe eh. So natutuwa sila sa lalo sa Arabic at saka yung Arabic, Punjabi, at saka konting Japanese, konting Chinese. So ako yung sa halip na mag-hire sila ng lalo Middle East. Sabi ng manager, kasi mahal yung translator. So mag-hire sila ng translator. So yung staff na lang kinukuha. So doon na develop yung aking isang parang regional manager ng hospital o director, naging kaibigan, naging close ko. So during that time,
pag alam ko ng mga Pilipino nakasubmit na ng nakasubmit na ng papel, alam ko mag-aano na yan, mag-a-apply. Mag-a-apply na, alam ko eh. Hali kayo, sabi ko. Puntahan niyo yung director, sabihin niyo pangalan ko. Ganun lang kasi ako yung kinukuha na lalo pag Middle East, ako yung kausap nila. At tina-translate ko sa Arabic, hindi ta-translate ko lang sa English sa mga doktor o kaya mga nurse doon. Pero nosebleed ako sa English pero sa Arabic hindi. Talaga? Nakakatuwa. Yeah. Counting lalo pag Middle East yung pasyente namin sa Fortis Hospital, ako na yung kinukuhang Kaya doon na-develop, sabi ng yung director ng isang nursing department, sabi niya, ang dami mong alam na lingwahe, baka pwede ka namang and also ang dami mong kaibigan, ang dami mong kamag-anak mo ba yan lahat yan? Sabi niya kasi marami kayong nai-endorse sa kanya na puro kamag-anak mo to, yung siguro may 20-30 na ipasok tayo sa na yan, sa hospital na yan. Talaga? So dumami Pilipino bigla? Dumami. Kasi doon nga, dahil nga naging kaibigan natin yung director. So malaki rekomenda mo bigla. Malaki talaga. Ang talent nito, PR talaga. Maganda. Kaya during that time, kinukuha na akong ang tawag sa akin sa hospital, mayor na. Tapos ang tawag nila Sir Chris and Sir Deus, parang SR. So parang kinukuha na ako sa SR kasi yung sa recruitment. Okay. Staff recruitment, mga ganun. Yeah. Pero kailan mo na-discover na magaling ka sa voice acting? Sa pagdi-DJ, sa pag-host? Paano na-umpisa yun yung sa radio nyo dyan? Nakita lang ni Sir Rhett, yung may-ari ng radio na nagwo-work ako dati sa ABS. So nagtanong-tanong lang and then in-invite lang ako sa radio niya. Halika, sabi niya, samahan mo ako dito. Sabi niya. Ganun na nag-umpisa yung aming tambalan. Ngayon, ang 94.7 FM Radio Pinoy, Canada, isa sa pinakamalaking network dito, isa sa pinakamagandang dinudumog ng mga Pilipino rito, lalo pag nagpa-event ang 94.7 FM Radio Pinoy. And also, may darating na yung August 10 ata yun, o 11, sila yung parang organizing committee ng parang Calgary Fiesta Festival dito. Ayan, no? Yeah. Ang saya nun. Teka lang, dyan kami interesado sa kwento mong yan eh. Paano kayo naghahanap ng balita tungkol sa Pilipino? Okay, ito isang sekreto ng mga Pilipino, no? Alam mo, pag nakausap mo, even sa field natin dito sa Canada, pag nasa Canada tayo, pag nakausap mo, ako kasi pag nakausap ko, pag alam kong Bisaya, magbibisaya ako eh. Pag alam kong Ilocano, mag-Ilocano ako. Pag alam kong Ibanag, mag-Ibanag ako. Alam mo yon, yung heart of language. Okay. Yung Pilipino. Pang Pilipino dito, minsan, ang balita ko dito, Taglish. Pero marami nagtitext. Mas gusto nila pag nagbalita daw po, Tagalog version. Okay. Oo, kasi yung feel po nila nang nasa Pilipinas po sila. Kaya dumami po yung tagapakinig at tagapagsubaybay ng 94.7 FM Radio Pinoy. Hindi lang po dahil sa balita, kundi yung serbisyo ito at saka marami pong nag-sponsor dito. Grabe yung pagka-nationalistic nitong si Daniel, ano? Isipin mo, yung trabaho niya, nandito siya sa Canada, pero parang ka na sa Pilipinas kasi radio station mo Tagalog. Tagalog. SMDC pa, Pilipino yan. So parang nandito ka lang sa Canada physically, pero parang Pilipinas pa rin yung trabaho mo. Tama ba? Yes, sir. Kasi na-assign kamakailan lang po, no December, inassign po ako ng Thailand and Malaysia. So almost 10 to 12 days ako doon. Sa Thailand, 5 days. Malaysia, 4 days o 5 days. Yeah. Yes. Ano yan? Parang full-time job mo rin yan? O part-time job aside from sa hospital? Ang nangyari, Sir Deus, dati ang full-time job ko sa Fortis Hospital. Nung nakita ko po yung ganda po sa real estate. So parang 12 buwan mong tatrabahuin sa Fortis Hospital. Dito sa real estate, 6 na buwan mo lang tatrabahuin. Ganon din yung real estate. Ganon din yung biyaya. Okay. Pag full-time ka sa yung package, depende kasi sa sa market po. Sa market. Sa market sales mo kasi
Kung nag-uumpisa ka pa lang, medyo mahirapan. Pero pag na-build up mo na yung tao mo, meron ka ng tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, ng bansa, napakaganda po yun. Kasi, ano po yun? So what you're saying, isang full-time mo ngayon, yung SMDC. SMDC, meron po akong contract. Ang part-time mo yung radio station, yung pag... sa radio station, part-time din, and also yung nag-duty nurse pa rin po ako. Nag-nurse ka pa din? Yes. Oh, grabe. Ang kagandahan mo na to, sir, sa Dayos, para ma-reach out ko rin yung mga Pilipino, nag-duty ako sa bawat bayan, halos sa bawat bayan ng Alberta, para to reach out mga Filipino community doon. At the same time, nakakabenta tayo, nare-reach out din natin ano yung mga suliranin o problema ng Pilipino. And then, kinoconnect ko po sila sa embassy kung may mga suliranin sila problema, mga sigalot, mga anumang suliranin problema, dinedirects ko po, contact ko sila sa Philippine Embassy headed by Consul General Saldi Patron. Okay. So yun yung nabanggit mo kanina na serbisyo sa bayan. Ano yung mga serbisyo na yon na ino-offer nyo? Yeah, ang ino-offer namin dito is serbisyong totoo at walang kinikilingan, walang pinoprofessional. Serbisyong totoo mula sa 94.7 FM Radio Pinoy. Ito, maraming serbisyo. Beside po yung may mga lawyer din po kasi na nag-sponsor at the same time. Doon po namin kinoconnect din po sila mga Filipino lawyers ito. Yung in terms of sa batas kung may mga problema ho sila roon. And then in terms of ano lang po, marami tumatawag in terms of may mga suliranin sila patungkol din po sa embassies or sa mga ibang mga suliranin at problema ng mga Pilipino dito, kinoconnect din po namin sila sa embassy. At the same time po, ang serbisyo ay pumupunta kami sa mga iba't ibang bayan minsan para magre-report kami. Parang ako minsan inaalaw po ako ni Sir Rep at Ma'am Violeta na makapag-Zoom para mag-report. Halimbawa, nasa Ontario ako, pwede po ako mag-Zoom report po doon. Kung ano yung mga Filipino community. For example, nadaluhan ko po yung Filipino community dyan sa Saskatoon, sa Vancouver, at the same time sa Toronto, yung mga Filipino community. Pwede po ako nagre-report po. Habang andun po ako, nagre-report po ako. Ano po yung kulturang Filipino na balita na nangyayari sa iyong syudad, sa iyong lugar. So may mga walk-in din kayo or call-in na kunyari, Sir Raniel, may problema ako kasi mag-expire na yung visa ko pero pauwiin ako. Yung mga ganong klaseng problema. Mga ganon. Kinoconnect din po namin sila. May mga sponsor din po kasi kami na mga sa immigration. May mga nag-aayos mga ticketing, mga nag-sponsor din. Minsan naabutan din po natin ng konting tulong. At the same time, yung embassy mismo. Tutok po dito yung ating Consul General, si Consul General Saldi Patron. Minsan pa nga may mga passporting yung mga kababayan natin minsan mga renewal ng passporting, paano mag-schedule, ganito yung gawin nyo, ganito. So minsan naibibigay ko pa lalo pag mga emergency Sir Chris and Sir Deus may emergency halimbawa, namatayan, iuwi nila yung ang hirap yung process. Talagang yung direct contact ni Consul General Saldi Patron binibigay ko na. Sabihin mo lang yung pangalan ko, mga ganun ba? Ganda. So parang information hub pala kayo dyan sa Calgary, no? Mm-hmm. Yeah. So kayo yung nagiging central na communication, mga tulong, in terms of mga legal assistance, employment assistance, immigration assistance, tsaka yung sa yung Consul General, yung mga renewal ng mga passports. So kompleto pala, binabalita po namin doon. At the same time, gine-guest din po namin sila doon, yung ating mga Consul General. At the same time, yung ating health department dito sa Canada, gine-guest din po natin. At the same time, yung sa immigration, immigration law, ang tawag dito, secretary. Gine-guest natin. Para kung ano yung mga implementation ng bagong batas sa immigration. Yeah, updated po sila pag gano'n. Yeah. Marami tayong mga immigrant, yung bagong dating sa Canada, walang alam, walang kamag-anak, walang kakilala, hindi alam kung anong gagawin. So kayon lalapitan sa mga gano'n. Tapos kinoconnect naman po namin sila yung mga bagong immigration, mga international student. Sorry. Kinoconnect din po namin sila. Actually, yung sa pamangkin ko, international student yun pinarasis din namin yon. May mga connect din po dito na minsan mayroong nagbibigay na pag international student, may mga nagbibigay pag may mga ibang mga religious
program sila rito, nagbibigay sila ng free na bigas, free na mga pagkain, free na sa mga international student at saka yung new immigrant, nagbibigay sila. Ang ganda, no? So, kompleto sa support, no? Ang ganda, no, Chris? Oo, dapat makalipat na tayo doon. At the same time, sir, narinig ko lang yung bigas eh. Libre bigas. Libre bigas. At saka yung mga ibang mga new immigrant talaga, at saka mga bagong pamilya. Minsan, lalo na during the time ng pandemic, Kuya Chris, Sir Dios, anong nangyayari minsan, kumukonek ako sa mga ibang mga churches dito, mga Filipino churches dito, and sa Metro or sa Life Touch Church, and at the same time, yung ibang mga churches dito. For example, Sir Deos, ikaw, kasi yung kaibigan natin ito, even sa radio natin, ina-announce natin ito, minsan talagang tulong mga Pilipino dito, grabe. During the time ng pandemic, hindi makalabas, hindi makapamalengke ang mga Pilipino. So, ang nangyari, for example, for 14 days, 15 days, di ba, Sir Deos, Sir Chris? Yeah, for 15 days. For example, 15 tao na yun na pamilya na nakasulat, nakalista na yun. O ikaw, Sir Deos, Monday ka, magdi-deliver ng pagkain to na grocery, ito yung kailangan nila. Sir Chris, ikaw Tuesday, talagang yung mga puso ng mga Pilipino dito, meron sila talagang handang tumulong, handang lang magserbisyo. Basta masabihan mo lang. May implement yung program, may implement yung alam ng mga tao na nangangailangan yung mga Pilipino. So, namomobilize yung mga volunteers, mga Filipino volunteers. Yes, sir. Galing, no? Pakikinggan mo yung kwento ni Roniel. Minsan kasi makikinig ka ng radyo, 1 oras lang yung programa, 2 oras. Akala mo, yun lang yun, no? Hindi pala, no? So, nanganganak. May mga offline call din po kami at saka personal call on text at saka email, mga ganyan po. At saka siguro may social media page kayo kung saan nag-exchange ng pahingi ng tulong, ganito. Swerte naman ng Calgary, meron kayong ganyan. Pero Calgary lang ba yan na natutulungan yung mga Pilipino? Naabot po yung ating program dito kasi pinapalabas nila sa Omni TV. Okay. Ay kay Sir Ron Gagalak na papalabas nila. Pero naaabot yung program, yung radio na yon, yung malapit na bayan din dito. Pero pag sa FB page saka sa live naabot po. Do you include yung Edmonton area or yes, Calgary sir. lang? Kasama yung Edmonton, Red Deer. Kasama rin. Oo. Kasi ang kagandahan niyan, Chris, 'di ba, pag as a newcomer, parang hindi ka familiar 'di ba? Ano ba serbisyo? It's fear of the unknown. Tsaka number 1 kasi dyan na challenge lagi sa ating mga Pilipino yung language, 'di ba? Hindi mo maintindihan pag pure English eh. So, hangga't maaari, gusto mo, ano ba talaga 'to? Ano bang ibig sabihin nito? So, kayo ang tumutulong sa ganon para maging mas maintindihan ng mga Pilipino. Diba? Whether Tagalog or yung nabanggit mo nga kanina, iba-ibang dialect, 'di ba? Kay Bisaya, kay taga South or North, na tutulungan nyo para maintindihan yung batas sa Canada. Yun yung kagandahan doon. Ganda. Oo. Galing mo pala. Diba? Galing ng Lord. Serbisyo talaga sa Pilipino. So, ilang kayo dyan? Batiin mo naman yung mga kasamahan mo sa radio station. Sino kayo dyan? Actually, napakarami po. Ang may-ari po nito at tayo po yung co-host lang at tayo ay parang ano lang po doon, isang kabahagi lang po dito. Ang may-ari po si Kuya Ret Barnachea at saka si Ate Violeta Barnachea sa 94.7 FM Radio Pinoy. Mabuhay kayo, sir, at sa mga ating mga tagapakinig at taga-subaybay po ng 94.7 FM Radio Pinoy. Siyempre, dito na rin kay Sir Deus at saka Sir Chris. So maraming salamat sa pribilehyo na naging kabahagi po ako sa inyong programa. Sige, game. SMDC na tayo. Totoo ba na sobrang mura lang? Akala mo kasi pag tinignan mo SMDC, social, ang ganda. Mahal. Pero naikwento mo sa akin, in fact, kasali rin naman ako dyan. yan ang boss natin, si Roniel. Sobrang mura lang magkaroon ng SMD, ng condominium, kung ikukumpara mo sa Canadian dollars. Yes, sir. Correct po. Maraming salamat po sa pribilehyo, Sir Deus and Sir Chris. That actually ang SMDC, one of the number 1 real estate and developer sa Pilipinas. Siyempre, Henry C. po ito, no? Diba? Ang ginawa, parang naalala ko kanina yung usapan natin, pag may Pilipino dapat sa Middle East, dapat merong ABS-CBN. Naalala ko ngayon, dapat pag may SMDC, mga Pilipino maski anong developer ito, dapat pag uwi nila, meron ho silang condo o meron silang house and lot. Yung hard-earning money nila rito sa abroad o Canada, pag uwi nila,
what is 6,000, 7,000, 8,000 pesos meron silang condo sa Pilipinas. Ano? A month, nahulog. A month. Meron po kami ngayon, bagong-bago lang po, 8,000 pesos sa SM Clark, malapit sa Clark, 8,000 pesos, yung hulog mo for 12 months. No, zero interest, zero down payment. Wow. Ilan years to pay yung mga ganyan? 12, meron pong 12 months, sir. Yun po itong sinasabi ko sa malapit sa Clark Airport. Meron 12 months, meron 24 months, meron 36 months. Hulog ka lang ng hulog ng 8,000. Pero pag NCR region, mga pag SM MOA, mga 20,000 pesos to, 23,000 SM MOA. Pero mapaparentahan mo po ito ng 60,000, 90,000 pesos. Yun pa. Oo. Lumalabas parang libre ka. Ganun po, hindi. Ang kagandahan po nito, pag agent ka, parang si Sir Chris, one of the international property officer ng SMDC, meron na po siya agad na yung kukunin niyang unit, sales niya na, commission niya na. Oh, di ba? Konti na lang po yung lalabas. So, 8,000 pesos, What is 8,000 pesos? Siguro mga almost $200? $200. Hindi, yun nga kasi nagko-concentrate tayo dito sa Canada. Tatlo tayo iba-iba lugar natin, Nova Scotia, Calgary. Manitoba si Deus. So, Manitoba si Sir. doon may pinakamaraming Pilipino, kaya kailangan pasyalan mo siya doon. Dapat papasyalan ko si Sir yan. Sabihin mo sa akin, Sir, alam mo kasi, pag mga kaibigan natin ganito, ini-sponsoran natin, pag umuwi ka, I'll give you one free staycation, SM MOA, ha? Ayun, kakauwi lang ni Deus. O naku, sayang, Sir. Pag umuwi ka ulit, next time. Uwi ka ulit bukas. Hindi, even Sir Chris, Hindi, kasi yung $200, magkano lang yun? Isang grocery na lang ngayon yun. So, wag mo na siyang mag-Tim Horton o kaya manigarilyo o kaya bumili ng magagarang bag. May 200 ka na. O kaya magagarang sasakyan. Kasi, alam mo, ang lagi kong pinapaliwanag dito, minsan nagsalita ako sa mga estudyante dito sa MRU, sa Mount Royal University. At the same time, yung anak ko kumuha na rin ng unit. During that time, 6,000 o 5,000 pesos pa lang yung Joy Residence sa SM Baliwag, Bulacan. May MRT na dyan na gagawin, yung malaking bus station dyan na gagawin, andyan yung SM Baliwag at saka yung mga universities andyan. Pero mo, 5,000, 6,000, may condo ka na. Yeah. At saka yung $200, alam mo ba, halos 2 oras o 1 oras kalahati lang na trabaho dito yan sa Canada. Nagtatrabaho ka. Nurse, baka 1 araw lang ng nurse yan. Sobra pa, Sir. 1 araw na trabaho lang. 1 araw. O tama, 1 araw na trabaho. Ang SMDC kasi napaka nila. Kaya number 1 pa rin sila in terms of retail, in terms of sales. Kasi gumagawa sila ng paraan talaga para maabot ang condo nila ng mga OFW globally. Alam niyo yan? Yung parang pag nag-SM Mall ka, kasi yung budget mo, kitang-kita sa SM Mall, compare sa ibang mga department store. Hindi, tsaka di ba, Sir Roniel, usong-uso ngayon ng Airbnb. Usong-uso ang Airbnb, staycation. Ayan, napakaganda po. For example, sabi ko nga sa kanya, nagbabayad ka lang sa SM MOA. Magbabayad lang ako ng 20,000 o 23,000 pesos monthly na hulog ko. Pero paparentahan ko ng turnover 60 to 90,000 pesos monthly. Tama yun. Ganun ka, tenant. Yes, sir. Ganun po kaganda po yung kitaan po sa real estate. Kasi habang naghuhulog ka ngayon o habang mag-i-invest ka ngayon, yung return of investment malaki po. Compare kasi yung magagarang sasakyan sa Canada or sasakyan sa Canada, kailangan natin to. Pero ang tawag dito liabilities . Pero yung sa mga condo, house and lot, ito ang tawag na investment. Maglalagay ka lang yung pera mo, ini-invest mo dito, may ilalagay sa tama. Yung hard-earning money mo rito sa Canada o sa abroad, may ilalagay sa tama. Dito mo 8,000 pesos monthly na hulog mo, meron ka ng condo. Sa NCR region, siguro mga NCR region, meron 15 to 20,000 pesos nasa NCR region ka. Yeah. Meron kami yung 2-bedroom nga malapit sa airport, yung sa Bloom Residence. Isa sa fastest namin to na condo namin. Sa Bloom Residence, malapit sa airport. I think 12 minutes drive to airport and SM MOA. 2-bedroom lang po. I think mga po dito, mga 19 to 21,000 pesos 2-bedroom na yon. Pwede mong maparenta ho to 40 to 80,000 monthly na hulog mo. Na renta. Na Airbnb. Na yun, so andali iparenta no sa Airbnb. 2-bedroom po yan, sir. Yeah. 2 bedrooms. Pero kung gusto mo lang
gusto mo lang one bedroom, okay lang naman, or studio type, okay lang na. Para depende po sa kaya mong budget, ibinibigay po ng SMDC. Kung ano yung budget na kakayanan ng OFW or taga-Canadian citizen. Ito pa pala po, bago tayo mag-ano po yung, paano ako yan? Canadian citizen ako, American citizen po ako. Ayon po sa batas ng ating Pilipinas, meron po tayong 40% na makapag-avail, pag Canadian citizen ka, na makapag-avail ng condo unit. Okay. So yes, yung building, kunyari 100 units yun, 40% nun pwede. Pwede po. Yeah. Sa house and lot, hindi po pwede. Dapat dual citizen ka. Okay. Tapos yung ganon, ang alam ko is SM ang magmamanage pag pinaparent out mo. Yung ba yung convenience doon? Let's say, nasa ibang bansa ka, di ba? Oo nga, tama. Yun nata yung attractive na arrangement doon, di ba? Yes, sir. Tama po kayo. Ang SMDC ay meron po tayong tinatawag na property specialist na tinatawag. Meron po yung management. Sila yung magpa-process. Sila yung maghahanap po na magre-renta sa inyong unit condo kung gusto niyo pong parentahan at ipamanage po sa SMDC. Meron tayong tinatawag na po na sila po yung magmamanage po doon. Pero ang uso po ngayon sa atin ngayon, napakalakas po ng Airbnb o staycation. Ganun po yung kalakaran po. Pero ayaw mo po ipamanage po sa SMDC, pwede rin po yung i-manage din po. Meron tayong team din sa Airbnb na may mga team tayo. Bro, yung kaibigan ko, 10 days, 3,000. Pwede na ba? SMOA? 10 days, 3,000. Di 30,000 po agad. Ito yung 30,000. Ganun. Galing na. Ganun. So, kung makikita mo, Deus, itong mga trabaho ni Roniel, lahat puro pagtulong eh. Magmula nung nasa Saudi Arabia, tinutulungan niya yung mga Pilipino na magkatrabaho, Tapos nag-nurse siya, pagtulong pa rin. Tulong sa health. Ito, marami na rin siya natutulungan na magkaroon ng sariling negosyo at saka magkaroon ng sariling mga kondominium. Galing mo. Saludo kami sa'yo. Saludo rin kami po sa inyo, Sir. Yeah. Ano ba ibang pangarap ng isang Roniel Navarro? Siguro yung ating sa Canada, siyempre, inaasam-asam ng bawat Pilipino na makapagretiro ng mas maaga at ma-enjoy natin yung sinasabing enjoy life to the fullest. Sa biyaya ng Diyos, ang target ko 2 to 3 years from now, pwede na tayong magretiro. Pero, kumbaga, kinukan ko na pinapractice ko na, Sir Deus and Sir Chris, So, I was able to attend yung meron kang meeting last month sa Thailand and Malaysia. Dapat Asia Pacific po ako doon, kaya lang nagkulang tayo sa oras. So, ano yun? Kumbaga, budgeted ng SMDC po yun. So, napakaganda po, Galing! So, yeah. Nice. So, blessing po. At so, naabot din po natin at nabanggit nga ni Sir Chris kanina, ni Sir Deus, yung siyempre, hindi ho nawawala as bilang Pilipino, andun pa rin hindi lang sa pamilya, kapuso, kapag-anak natin, yung maabot natin pag pinagpala tayo. I'm always praying to God na lalong pagpalain pa ng Diyos yung bawat business natin, bawat trabaho natin, na magiging pagpapala tayo sa mas marami, hindi lang sa Canada, kundi maabot natin yung mga pamilya natin, kapuso natin, kamag-anak natin, na mabahaginan natin ng biyaya ng mga nangangailangan. Yeah. Nice. Share everything. Share the wealth. Ay nga, put God. Share the blessings. Yes, yeah. Kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, in all these things shall be added unto us. So, shout out sa mga taga-Life Tats kasi I was able to also pahintulutan natin yung pastor natin dito. Kasi yung nag-ano rin po tayo dito, tumutulong tayo as a volunteer pastor. Okay, ako, last question ko. Si Dave siguro meron pang isa. Kanina kinikwento mo sa akin, nung pupunta ka ng Canada, nag-aalangan ka kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Ngayon, may maganda kang trabaho, may maganda kang income, umiikot ka pa ng mundo, sponsor ng SMDC. Ano ngayon ang masasabi mo sa nangyari sa buhay mo na nandito ka na ngayon? Isang karangalan sa Diyos at ang lahat ng biyayang ito ay naalala ko yung isang quotation sa Bible, lagi natin kabisado natin to. Sabi niya doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. So ang lahat ng to nangyari sa akin, hindi ko nang pinalano
Kaya sabi niya, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, in all these things shall be added unto you. Na magiging pagpapala ka sa mas marami, magiging pagpapala ka sa pamilya mo, sa kapatid mo, kamag-anak mo, sa lahat ng dako na saan mo mapunta, sino yung makausap mo, magiging blessed ka. Kasi ma-encourage sila. Nadadown na sila, may suliranin sila, may problema sila. Kumbaga, nalilip up mo yung mga kapwa mo Pilipino na mayroong suliranin, may problema, maraming sigalot sa buhay, marami, kanya-kanyang antas ng buhay natin, kanya-kanyang problema tayo. Pero even tayo may mga suliranin, may problema sa buhay. Pero magiging pagpapala tayo. Yung bawat sambit ng ating namumutawi sa ating labi, dapat magiging pagpapala tayo. Hindi yung lagi, kasi minsan dito, even sa Alberta, no, sa Canada, dito, pag nakita lang, yumayabong yung antas ng buhay mo, ay, ang daming nagmamarites, ang daming, pero, alam mo, ang sabi ng Lord, kaya nga, trust in the Lord with all thine heart, and lean, not to thy own understanding. In all the ways acknowledge Him, and He will direct your path straight. Lalo niyang payayabungin ang buhay natin. Yeah. Ayos. Amen. Amen. Okay. Ang galing. Okay. Alam mo, mga ka-XL, may isa lang itong kausap natin pero para kami may kausap ng 17 tao kasi iba-iba klaseng experience na ibahagi niya sa atin magmula nun sa Saudi siya, sa Canada being nurse, being sa SMDC, being DJ, pagtulong tao, tapos ngayon pastor naman. So ang galing. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento dito sa amin sa The XL Show, Roniel. So, sa mga ka-XL namin dyan, kung nagustuhan nyo itong aming episode sa ngayon, paki-like and subscribe naman kami kung na-inspire kayo dito sa story ng ating kaibigan si Roniel Navarro. Okay. Kaya in-invite ko ang bawat kapamilya at kapuso at kapatid, ating mga tagapanood, taga-subaybay ng XL, mag-subscribe na po kayo dito. Siyempre, yung sa SMDC naman, ano yung aking pagkakataon, pwede ko kayong kumontak sa akin or Sir Chris, 403-397-7414. Kaya dadalawin ko po kayo saan man kayo sa mundo, darating po ako dyan. Salamat po. Yes. Okay. Zoom lang katapat niyan. Okay, Deus. Yes, and salamat. We are on our 3rd year na. So the XL Show is on its 3rd year anniversary. Thank you, Roniel, for joining us in our first episode for the year 3. So kindly like, subscribe to our channel, and share it to those who need inspiration. Follow us on YouTube, follow us on Facebook, and on Instagram, The XL Show. Okay. Mga kaibigan, sige, mga ka-XL, sige, bye-bye. Thank you, Roniel. Bye-bye. Thank you, XL. Salamat. Thank you, Ma'am JB. Thank you, SMDC.